Hi everyone! Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. Okay, so another word problem, reviewer para sa Civil Service Exam. Okay, so number 35. Mr. Hill Bates owns 3/8 of Macro Hard. After selling 1/3 of his share, how much of Macro Hard does Mr. Hill Bates still own? So ito yung mga choices, 5/16, 5/8, 2/9, 7/16, and 1/4. Okay, so try munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So analyze natin mabuti. So tungkol lang ito sa fraction. So Mr. Hill Bates owns 3/8. 3/8 of Macro Hard. So after selling 1/3 of his share, so sinell daw niya yung 1/3 ng share niya, how much of Macro Hard does Mr. Hill Bates still own? So ang shinare niya 1/3 lang ng pag-aari niya, which is 3/8 lang. 3/8 nung Macro Hard. Okay, so ilan daw yung natira para sa kanya? Okay, so ito yung gagawin natin. So analyze natin mabuti. So sabi dito 1/3 daw. After selling, ayan. So after selling 1/3 of his share, so ito yung sinel ni Mr. Hill Bates. Ayan. Si Mr. Hill Bates, sinel niya itong 1/3. So ito yung sinel niya. So ito yung sold. So ilan yung natira? Kung sinel niya itong 1/3, ilan yung natira? So ang natira ay 2/3. Okay? So ito yung left 2/3. So paano nakuha yung 2/3? So sinabtract lang natin yan kasi yung one whole ay yung kabuuan. So that is 1. So 1 whole yan minus 1/3. Okay? So ito yung kompleto. 100% or in fraction or 1. Kung sa fraction kasi yun, 1 sa percent ay 100%. So whole number pala yan, 1. So minus 1/3. So ano yung matitira? That is 2/3. So paano nakuha yung 2/3? Itong 1, gawin lang natin siyang 3/3 kasi kailangan same dito sa denominator na 3. So magiging siyang 3/3 minus 1/3. So 3/3 minus 1/3. So that is equal to 2/3. Okay? So 2/3 na lang ang natira kay Mr. Hill Bates. Pero ang pag-aari lang daw niya dyan ay 3/8. 3/8 lang nung Macro Hard ang pag-aari ni Mr. Hill Bates. Tapos binenta niya yung 1/3, may natira siyang 2/3. So ngayon itong 2/3 imumultiply natin dito sa share niya sa Macro Hard na 3/8. Okay, so ang tanong, how much of Macro Hard does Mr. Hill Bates still own? So imumultiply lang natin 3/8 times 2/3. Okay, so multiply lang natin. So pag nagmo-multiply tayo ng fractions, pwede tayong gumamit ng cancellation. Cancellation law, pwede natin i-cancel kung ano man yung nasa numerator tsaka nasa denominator. So mapapansin natin, parehas may 3. May 3 sa numerator, may 3 sa denominator. So pwede natin i-cancel yan. Or dinivide parehas sa 3, ang matitira dyan, 1 na lang. So pag 1, pwede nang hindi isulat yon. So tapos meron tayong 2 and 8. Saan pwedeng i-divide yung 2 tsaka 8? Parehas pwedeng i-divide yung 2 at 8 sa 2. So 2 divided by 2, that is 1. 8 divided by 2, that is 4. Then multiply natin lahat ng mga numbers na natira. So sa numerator, 1 tsaka 1. So 1 times 1 is 1. Sa denominator naman, 4 times 1 is 4. So therefore, may natira pa siyang 1/4. How much of Macro Hard does Mr. Hilbake still own? So meron pa siyang 1/4 na natira, which is letter E. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa word problem na ito. Kung meron po kayong math question ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger. Ayan, sa baba, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.